Maliban po sa aming mga delivery ng mga tinapay ay meron din po kami sinusuplayan ng mga school canteen, mga palangga. Ito yung ginagawa namin araw-araw. Kung wala namang pasok ay gumagawa pa rin kami nito at mga iba pang mga tinapay na mga pangprito kasi may mga reseller din kami, mga palangga. Yung ginawa kong palaman ay i-share ko sa inyo, mga palangga, para may ideya din kayo kung kayo ay gumawa nito ng ating palaman na medyo marami. Binasa ko lang ng condensed milk yung ating donut para dumikit dito yung ating coating. Ito po yung gagawin natin sa ating palaman ng ating Bavarian para matagal pong mapanis. Kaya subukan po ninyo ito, mga palangga, sa inyong donut para kayo din ay kumita. So ito na po yung ating palaman. Meron po tayo ditong 6 pieces ng large na egg yolk. Kung kayo naman gustong gumawa dito ng kaunti lang na recipe ng ating palaman, ay ilalagay ko po sa dulo ng ating video. And then maglagay po tayo dito ng 3 lata ng condensed milk. 390 grams po bawat isa yung timbang ng ating condensed milk. At 3 cups ng evaporated milk at yung ating measurements ng ating cup ay 250 ml. At maglagay tayo dito ng 3/4 cup ng ating cornstarch. Yung measurement cup na ginamit po natin ay 250 ml din. At half cup ng ating tubig at 1 tablespoon ng ating vanilla extract. And then haluin lang po natin. Durugin lang po natin yung ating egg yolk at saka yung ating cornstarch para matunaw po bago po natin ito lutuin sa mahina po na apoy. Ayan, nang natunaw na po natin yung ating cornstarch, ay salain lang po natin. Noon, mga palangga, ay meron po tayong recipe ng palaman ng ating Bavarian, pero ordinary po yun. Mura lang po yung mga sangkap, pero madali lang po yung mapanis. Kaya itong gagawin natin ngayon, yung i-share ko sa inyo, ay matagal po itong mapanis, mga palangga. At habang naghihintay po tayong kumulo ito, ay dandahanin na po natin itong haluin para hindi po masunog yung ilalim. At para makinis na din yung ating mixture, yung ating palaman, kahit hindi po natin ito salain. At mga palangga, parang ang nipis po ng aking pinaglutuan ay isinalin ko po ito sa ating saucepan. At patuloy lang po natin itong haluin hanggang sa ito'y lumapot. May nakikita tayong mga bubbles, ay hayaan lang po natin yan dahil sa paghalo po yan natin. And then, pag ito na, mga palangga, kalapot, ay patuloy pa natin itong lutuin para po lutong-lutong talaga. Lutong-luto talaga yung ating palaman para matagal pong mapanis. Bali nang lumapot na, ay lutuin pa natin ng mga another 2 to 3 minutes. At pagkalipas ng 3 minuto, ay pwede na nating patayin yung ating apoy at maglagay na po tayo dito ng 3 tablespoon ng ating margarine. Pwede din tayo ditong gumamit ng butter. At tunawin lang po natin yung ating margarine. Ayan, mga palangga, napakakinis po ng ating palaman. Pwede na ganito na lang, yung plain lang na hindi na kayo maglagay ng flavor. Pwede ding maglagay tayo ng mga iba't ibang flavor. At ito na, mga palangga, yung sinasabi ko na kung gusto po ninyong gumawa dito ng maliit lang po na recipe, yung kaunti lang, ito po yung ating mga ingredients sa ating video screen. Screenshot nyo lang po. Dali! At sana may natutunan at sana ay makagawa din kayo nito para din kayo din, mga palangga, ay kumita din tulad ko. Sa mga prito po nating tinapay, sa ating mga donut, ay pwede talaga nating gawin ito. Para po hindi maumay si suki na puro na lang yung donut, kailangan po ilagyan din natin ng palaman. At ang bintahan ko pala dito ay nasa 10 pesos po kasi medyo malaki ito at madami pong palaman. Sana may natutunan. Magkita-kita ko tayong muli. Ito po inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.